Sa mga pagkakataong tila ba malapit nang magwakas ang bawat sandali. Napapaisip ka na lang kung naging masaya ka ba talaga sa mundong ito. Kung nagawa mo na ba talaga lahat ng mga gusto mo. Kasi mahirap lumisan kung sa buhay mo ay tila ba may kulang. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa madilim na gabi, kung saan nagliliwanag ang mga bituin, isang tao sa nakaraan ang bigla na lang dumating. Isang nakaraan na sana ang kahapon ay maging isang bukas. Hindi ko alam kung totoo ba nakikita ko, pero nang lapitan niya ako, hinawakan ko ang kanyang mga pisngi. Katulad ko, matanda na rin siya, pero bakit pa siya nagbalik? Bakit kailangan pa niyang magpakita ngayong tanggap ko na ang kapalaran ko? Ramon, kamusta ka? Eto, malapit nang mamatay. Pero bakit nagbalik ka pa, Roberto? Bakit kung kailang handa na akong mamatay? Ramon, nagbalik ako kasi gusto ko lang humingi ng tawad sa'yo. Pwede bang mag-usap muna tayo? Roberto, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Napatawad na kita sa pagkakamali mo. Okay na ako. Sana okay ka na din. Ramon, hindi ka pa din nagbabago. Lagi mo nalang itinatago ang tunay na nararamdaman mo. Alam mo, kung sinabi mo lang noon na mahal mo din ako, di sana ako naglasing. Kaya ayun, napikot ako. Kasalanan mo din naman, Roberto. Lagi ka nalang lasing. Tapos ako ang sinisisi mo. Bakit? Ako ba nakabuntis? Ramon, teka, bakit ba bumabalik tayo sa nakaraan? Tapos na yun at saka matatanda na tayo. Huwag na natin pag-awayan ng nakaraan. Roberto, kung alam mo lang kung gaano ako nasaktan nung iniwan mo ako. Oo, hindi ko alam, Ramon, pero sabi mo masaya ka para sa akin. Pero sabi ko naman sa'yo, di ba? Kalimutan mo na ako. Sabi ko sa'yo, may mas magmamahal sa'yo ng higit sa pagmamahal ko. Sinabi mo ngayon, Roberto. Pero sobrang sakit. At kahit kailan, hindi nakalimot ang puso ko. Ako din naman, Ramon. Kahit tumanda na ako, di pa rin nagbago yung nararamdaman ko. Pero alam mo, ikaw naman talaga yung mahal ko. Roberto, tigilan mo ako. Matatanda na tayo. Wala nang ganun. Ramon, masyado ka pa ding pakihipot. Nagbalik na nga ako para sa'yo. Roberto, ano ba? Paano ng asawa mo? Ramon, alam mo ba,
siya na mismo ang nagsabi sa akin na bumalik dito. Kasi alam naman niyang ikaw talaga yung mahal ko. Matapos sabihin ni Roberto ang bagay na yun, napayakap na lang ako sa kanya. At tila ba naging masiglang muli ang puso ko. Parang nanumbalik ang lakas ko. At mula sa napakatahimik na gabi, binuksan ko ang isang lumang radyo kung saan nagpatugtog ako ng mabagal na kundiman, mga awitin mula sa nakaraan, mga musikang bago sa kasalukuyan. Sa saliw ng musika, sumayaw kami ni Roberto. Isang mabagal na sayaw sa tugtog ng kundiman. Ramon, sa mga oras na to, mangangako ako sa'yo. Hindi na ulit ako mawawala sa piling mo. Sabay nating lalakbayin ang mga huling sandali. At sabay natin pagsasaluhan ang bawat matatamis ng ngiti. Napangiti na lang ako habang nakayakap kay Roberto, habang sumasayaw ng mabagal sa napakatahimik na gabi na sana hindi na matapos hanggang sa huli. Sa wakas, natupad ng hiniling ko at kahit anumang oras, handa na akong lisanin ang mundong ito. Kinabukasan, pagkagising namin ni Tito Berto, maaga pa lang naligo na kami. Tapos eto, kumain lang. Tapos diretso na kami sa bahay ni Don Ramon. Masaya kami ni Tito Berto habang patungo sa bahay ni Don Ramon. At si Tito Berto naman, eto, kinakabahan daw siya. Ako naman, kalmado lang, pero bakit kaya kinakabahan si Tito Berto? Tito Berto, okay ka lang ba? Oo naman, okay lang ako, Miguel, pero kinakabahan ako. Di ko alam kung bakit. Bakit ka naman kakabahan, Tito Berto? Normal na araw lang naman to. Ewan ko ba, Miguel, basta kinakabahan ako. Parang may kakaiba ngayong araw. Tito Berto, huwag kang kabahan. Baka kasi nasobrahan ka lang sa kakabayo kagabi. Miguel, pinilit mo kaya ako, kaya pinagbigyan lang kita. Tito Berto, pinibiro lang naman kita kagabi. Tinotoo mo naman. Ay naku, dapat isang beses lang talaga sa isang linggo. Kasi baka lumuwag talaga ako. Kunwari ka pa, Miguel. Gusto mo din naman. Tara na nga, bilisan na natin at baka naghihintay na si Don Ramon. Kaya ito, habang patungo kami sa bahay ni Don Ramon, mula sa labas ng hasyenda, bakit kaya parang madaming tao? Nakaramdam na ako ng takot. Tapos pagpasok sa hasyenda, mas natakot ako kasi naman, bakit may nagtatayo ng mga tolda? Tapos bakit madaming tao? Umagos bigla ang mga luha ko. Kasi naman, si Don Ramon. Tito Berto, si Don Ramon. Wika ko. Kaya ito, pagtigil ng sasakyan, bumaba na ako kaagad at tumakbong lumuluha patungo sa tahanan ni Don Ramon.
Dapat pala, di na lang namin siya iniwan kahapon. Dapat pala, sinamahan ko na lang ang pangalawang tatay ko na nagbigay ng lakas sa akin na huwag mawala ng pag-asa. Kasabay ng pag-agos ng mga luha ko, tila ba, labis na kalungkutan ang nadarama ng puso ko.